kung mahal natin ang Pilipinas, we have to do something about it. Why do I say this? Well, first, the Senate. 12, may quorum, samantalang malinaw sa Constitution, 13. Yung case na sinasabi nila, iba, continuing po yun. Nag-umpisa silang may quorum, umalis yung iba. Ito po, kahit saan nyo pong tignan, sa Constitution, mali. Sa rules po ng Senate, kailangan yung presiding officer, yung Senate President, kung hindi, yung Senate President Pro Tem, kung hindi, yung Majority Leader, or yung Assistant Majority Leader. Wala po doon na nagsasabi kahit win ang pangalan mo, hindi po win yon. Wala po sa rules yon. Wala po yung 12. Alam po nung lahat yon. Pero ipalagay na po natin, yan ang theory nila at pagpipilitan nila. Siguro po kung Senado lang ang problema, then tuloy ang buhay natin. You know, life is so complicated. Existence in the Philippines is so hard that etong politika para sa politiko lang. But what happens to the impeachment? So sa impeachment ho ba ngayon, mag-aaresto ng 2, 4 pa? Para pag sinabi nilang 22, pwede ng 12. So pag 20 na lang o 18, pag 18 na tira, 12 na lang pwede mag-convict. At pagkatapos, paano pagka constitutional change na ang gagawin? At ayaw rin pumayag ng ibang senador. Ikukulong na rin po ba? Malinaw na malinaw po ang konstitusyon at rules po ng Senado. You cannot declare all positions vacant with a number of 12. You cannot even hold a session because walang quorum. Assuming may quorum, you need 12 to remove a Senate President, and then you need 13 to remove a Senate President. Okay? Lilinawin ko po ha. You need 12 for any position below the Senate President Pro Tem. So, kahit anong chairmanship, majority actually pwede na. Kaya kahit 11 all, pag nawala yung isa, 10, 11, masusunod na yung 11. But for Senate President, for quorum, and for Senate President Pro Tem, you need 13. No? So, ilalaban po natin to, hindi dahil nilalaban nyo ang Senate Presidency ni Alan Cayetano. Hindi. Kung hindi dahil po, mahalaga sa atin ang 1987 Constitution. Dahil po, hindi ito isang pirasong papel lang. I'm issuing a memo to the Secretariat and to the Office of the Sergeant at Arms to keep the Senate open tomorrow. We will have the Blue Ribbon Committee. As Senate President, nasa authority ko po ang premises ng Senado. Do not padlock the Senate. Do not have an excuse na may rally. Parati naman may rally sa Senate. Do not tempt the Filipino people to come out in thousands, hundred thousands, and millions. We are not provoking a political crisis here. You are provoking a crisis. Kung mahal natin ang Pilipinas, we have to do something about it. Why do I say this? Well, first, the Senate. 12, may quorum, samantalang malinaw sa Constitution, 13. Yung case na sinasabi nila, iba, continuing po yun. Nag-umpisa silang may quorum, umalis yung iba. Ito po, kahit saan nyo pong tignan, sa Constitution, mali. Sa rules po ng Senate, kailangan yung presiding officer, yung Senate President, kung hindi, yung Senate President Pro Tem, kung hindi, yung Majority Leader, or yung Assistant Majority Leader. Wala po doon na nagsasabi kahit win ang pangalan mo, hindi po win yon. Wala po sa rules yon. Wala po yung 12. Alam po nung lahat yon. Pero ipalagay na po natin, yan ang theory nila at pagpipilitan nila. Siguro po kung Senado lang ang problema, then tuloy ang buhay natin. You know, life is so complicated. Existence in the Philippines is so hard that etong politika para sa politiko lang. But what happens to the impeachment? So sa impeachment ho ba ngayon, mag-aaresto ng 2, 4 pa? Para pag sinabi nilang 22, pwede ng 12. So pag 20 na lang o 18, pag 18 na tira, 12 na lang pwede mag-convict. At pagkatapos, paano pagka constitutional change na ang gagawin? At ayaw rin pumayag ng ibang senador. Ikukulong na rin po ba? Malinaw na malinaw po ang konstitusyon at rules po ng Senado.
you cannot declare all positions vacant with a number of 12. You cannot even hold a session because walang quorum. Assuming may quorum, you need 12 to remove a Senate President, and then you need 13 to remove a Senate President. Okay? Lilinawin ko po ha. You need 12 for any position below the Senate President pro tem. So, kahit anong chairmanship, majority actually pwede na. Kaya kahit 11 all, pag nawala yung isa, 10, 11, masusunod na yung 11. But for Senate President, for quorum, and for Senate President pro tem, you need 13. No? So, ilalaban po natin to, hindi dahil nilalaban nyo ang Senate Presidency ni Alan Cayetano. Hindi. Kung hindi dahil po, mahalaga sa atin ang 1987 Constitution. Dahil po, hindi ito isang pirasong papel lang. I'm issuing a memo to the Secretariat and to the Office of the Sergeant at Arms to keep the Senate open tomorrow. We will have the Blue Ribbon Committee. As Senate President, nasa authority ko po ang premises ng Senado. Do not padlock the Senate. Do not have an excuse na may rally. Parati naman may rally sa Senate. Do not tempt the Filipino people to come out in thousands, hundred thousands, and millions. We are not provoking a political crisis here. You are provoking a crisis. Kung mahal natin ang Pilipinas, we have to do something about it. Why do I say this? Well, first the Senate. 12, may quorum, samantalang malinaw sa Constitution, 13. Yung case na sinasabi nila, iba, continuing po yun. Nag-umpisa silang may quorum, umalis yung iba. Ito po, kahit saan nyo pong tignan, sa Constitution, mali. Sa rules po ng Senate, kailangan yung presiding officer, yung Senate President, kung hindi, yung Senate President pro tem, kung hindi, yung majority leader, or yung assistant majority leader. Wala po doon na nagsasabi kahit win ang pangalan mo, hindi po win yon. Wala po sa rules yon. Wala po yung 12. Alam po nung lahat yon. Pero ipalagay na po natin, yan ang theory nila at pagpipilitan nila. Siguro po kung Senado lang ang problema, then tuloy ang buhay natin. You know, life is so complicated. Existence in the Philippines is so hard that etong politika para sa politiko lang. But what happens to the impeachment? So sa impeachment ho ba ngayon, mag-aaresto ng 2, 4 pa. Para pag sinabi nilang 22, pwede ng 12. So pag 20 na lang o 18, pag 18 na tira, 12 na lang pwede mag-convict. At pagkatapos, paano pagka constitutional change na ang gagawin? At ayaw rin pumayag ng ibang senador. Ikukulong na rin po ba? Malinaw na malinaw po ang konstitusyon at rules po ng Senado. You cannot declare all positions vacant with a number of 12. You cannot even hold a session because walang quorum. Assuming may quorum, you need 12 to remove a Senate President, and then you need 13 to remove a Senate President. Okay? Lilinawin ko po ha. You need 12 for any position below the Senate President pro tem. So, kahit anong chairmanship, majority actually pwede na. Kaya kahit 11 all, pag nawala yung isa, 10, 11, masusunod na yung 11. But for Senate President, for quorum, and for Senate President pro tem, you need 13. No? So, ilalaban po natin to, hindi dahil nilalaban nyo ang Senate Presidency ni Alan Cayetano. Hindi. Kung hindi dahil po, mahalaga sa atin ang 1987 Constitution. Dahil po, hindi ito isang pirasong papel lang. I'm issuing a memo to the Secretariat and to the Office of the Sergeant at Arms to keep the Senate open tomorrow. We will have the Blue Ribbon Committee. As Senate President, nasa authority ko po ang premises ng Senado. Do not padlock the Senate. Do not have an excuse na may rally. Parati naman may rally sa Senate. Do not tempt the Filipino people to come out in thousands, hundred thousands, and millions. We are not provoking a political crisis here. You are provoking a crisis.